Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea, ano nang nangyari sa mga proyektong pang-infrastruktura na popondohan dapat ng China? Tinanong tungkol dito si National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Sagot niya, karamihan ng official development assistance ng Pilipinas galing sa ibang institusyon. Much of our ODA have come from other sources, particularly ADB and World Bank, Japan, and so hindi naman ganon kadami. There were a number of projects that were initially that were indicated as potentially Chinese projects, but those were not those were delayed or did not materialize because for one reason or another, and so we had to look for funding for those other sources. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagpadala na ng note verbal ang Pilipinas kaugnay sa panghaharas ng China Coast Guard sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Ang ibang detalye naman ng mga ipinoprotesta ng Pilipinas laban sa China, pag-uusapan sa susunod na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng dalawang bansa. Sabi pa ng Foreign Affairs Secretary sa East-West Center International Media Conference, may sumusobra na sa pagpapakalat ng fake news at iniiba ang kwento. Genuine photos and videos, or those that are not AI-generated or digitally manipulated, speak louder and more powerfully than the myriad attempts at misinformation and the peddling of false narratives. Panggugulo raw ang mga kasinungalingan dahil ang totoong issue that a country is choosing to ignore or is reinterpreting international law, in particularly the UN Convention on the Law of the Sea, and as affirmed by the 2016 Arbitral Award. Dahil may giyera na rin ng fake news online, pag-uusapan ng Pilipinas at Amerika ang mga cyber digital policies ng dalawang bansa. The chorus against threats to peace and stability in the South China Sea and the West Philippine Sea is growing louder. We are urging the PRC to cease harassment of Philippine vessels. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Chinese Embassy. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, handa silang makipag-usap sa China Coast Guard para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang desisyon nito ay manggagaling po sa Department of Foreign Affairs. Ang sinasabi ko lamang ay nakaredy po ang Philippine Coast Guard kung kami ay uutusan. Sa ngayon, isa sa pinagtutuunan ng PCG ang Regional Marine Pollution Exercise 2024 o MARPOLEX, kasama ang mga Coast Guard ng Japan at Indonesia sa Guimaras Strait. Kasama rin ang mga observer mula Vietnam, Amerika at South Korea. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.